us one, Father God, make us one. Let the light of your love shine through us. Unify your church as one, so the world may know the Son. Make us one, Father God. Make us one. Make us one, Father God. Make us one. Let the light of your love shine through us. Unify your church as one, so the world may know the Son. Make us one, Father God. Make us one. You brought us grace when we were strangers, extending mercy full and free. Pursued by love, cleansed and forgiven Through the blood of Christ and the cross of Calvary. Make us one, Father God. Make us one. Let the light of your love shine through us. Unify your church as one, so the world may know the Son. Make us one, Father God. Make us one Lord, one faith, one heart, one purpose, to bring your glory on the earth. We are your church, light in this dark world. Under the banner of the cross, we stand secure. Secure. Make us one, Father God. Make us one. Let the light of your love shine through us. Unify your church as one, so the world may know the Son. Make us one, Father God. Make us one. Unify your church as one, so the world may know the Son. Make us one, Father God. Make us one. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello po mga kapatid, Happy New Year! Yan, hindi ko kayo nabati nung ano eh. Wala tayo nung Wednesday, di ba? Nagbukas ako nun eh. Sabi ko wala. Parang ano, tsaka anong oras na ako nagising nun? Mga 6 na. Sabi ko, nakatulog tayo ng todo. Yan, salamat po, salamat. At marami pa rin narito ha. Thank you. Salamat po, papuri po sa Panginoon. Happy New Year, FBB Yachts, lahat po narito, sa taas at sa baba. Binabati po kayo. At pakishare po ang ating live. Then, yeah. Thank you. Purihin po Panginoon. Buhay pa rin tayo. Umihinga at mayroon pa rin gawain para sa Panginoon. Salamat kay Lord. Siyempre, si Lord ang nagbigay sa atin ng lakas natin ngayon, di ba? Thank you, Jesus. Yeah. Wow.
Ay, si ano. Sino pa ba nasa baba? Baka, Kyle, baka nariyan ka na. Pasensya na. Pagkaano yun. Okay, purihin ng Panginoon. Oh, wow. Ay, ang hirap. Inuubo ko ngayon eh. Siguro sa lamig or something yan. Dahil ayun ka na itong ano ko. Malamig-lamig na ngayon dito eh. Malamig. Pero minsan hindi naman, hindi masyado. Kaya minsan kaya ko naka-t-shirt lang. Happy New Year, Leon. Yan. Okay. Okay, salamat sa mga bati. Yan. Purihin po Panginoon. Yan. Amen, amen. Nandito pa rin tayo. Yan, okay. Siguro kanta muna ako na isa siguro. Pilitin natin. Miski paubo-ubo ko. Yan. Makanta uli yung kinakanta ko na. Thank you, Lord, for this year, this new year. Diba, January, ano na yun? Tunay nga masaya kami sa piling mo, Lord. Happy kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We sing your goodness up close. It's overwhelming. You chase us down with your love. You set our songs free. We come to honor your name, for your deserving of all the glory and fame. Jesus, our high King, was your beauty. We can't this anthem straight from our hearts to your word King. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. We sing your goodness up close, it's overwhelming. You chase us down with your love, you set our songs free. We come to honor your name, was your deserving, for all the glory and fame. Jesus, our high King, just beauty. We come this anthem straight from our hearts to your worthy King. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. Every ounce of this love we have, give it all, we give it all to you. Every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. Every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. And every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. And every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. And every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. In every ounce of this love we have, we give it all, we give it all to you. In every ounce of this love we have, we give it all. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you.
just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. We love you, Lord. We honor you. We bless and bless, oh bless your name. And it's our joy, oh it's our joy to bless your name, to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. It's our joy just to praise you, Lord. What a privilege just to honor you. Thank you, Lord. Thank you for being with us today. Thank you for everything you've done. 2025, now it's 2026. I know you have surprises for every one of us. Thank you, Jesus. Thank you, God the Father. Thank you, Holy Spirit, for everything you're going to do for every one of us. All glory to you. Amen and amen. Ooh. Lumuko. Excuse me, ah. Bigla akong libo, ah. Ayan. Si Kyle yata nasa baba na eh. Ayun si Kyle, oh. Oh, pasok tayo. You know. Yan, purihin ng Panginoon, ano? New Year, New Year. Yung pamaska mo, Kyle, na ano ba? Oo mo na. Ay, okay, purihin ng Panginoon. Ayun. Sige, sige. Si Pastor, nihintay ko. Dali, ah. Tingnan natin. Bago tayo magsimula. Ako, baka nasa babaan si Pastor eh. Naku, hindi ko nakakita kasi ah. Kaya, hirap inuubo-ubo ko. Hello, glorious grace. Kamusta po tayo? Kamusta po lahat? Kamustahan muna. Ayan. Okay. Thank you, thank you. Ayan. Yan. Okay. Itanong ko pala ako kay Pastor. Yes, Jim. Yes, follow you. Thank you sa follow. Salamat, salamat. Follow mo. Uy, no. Paano kaya ito? Yan. Hello, Sinski. Yan. Ayan, oh. Bati-batian tayo. Ayun. Pastor, pasok po. Yun, oh. Ating poging pastor. Ayan. Ayan. Thank you sa lahat ng narito. Wow. Okay, simula na tayo siguro. Pero ito, naiyan ako na kaya sa na-start ko na ito eh. Sige. Simulan natin. Buksan niyo yung mga Biblia ninyo, apps. O kung nasa app,
kung nasa ano. Eh, kung wala naman, isulat na lang nyo para ano. Yan, sandali Yeah, kalitan ko muna. Parang kakanta na naman ako. Purihin ng Panginoon, thank you. Together for the gospel. Sama-sama. Yan, sama-sama. Alam nyo, sometimes there's a conflict in the church. Kahit sa pamilya, di ba, mayroong conflict minsan. May panahon sa kasaysayan ng mga church daw, yung iba, sabi daw, nag-aaway-aaway. Mayroong nagkakampi-kampihan. Naalala ko noon, katulad noon, sa amin, sa church namin noon, naalala ko nagkakaaway-away dahil lang sa kortina. Kortina. Yun. Kasi parang gusto ng iba, palitan na, o yung iba naman tanggalin, yung iba naman ito. Nagkakaano-anoan sila. Yan. Pero na-solve din, salamat sa Panginoon, ng panahon na yon. At meron akong naisaalala, mayroong iba na mga miyembro na nagsasalita na masasakit sa pastor. At pati sa kanyang pamilya. Kaya eventually, yung pastor na yun, umalis na. At naalala ko pa nga, yung isang pastor naman, yung isang elder elder ng church, nagsisermon yung pastor, pinababa. Tigil ka, tapos pinababa. May sakit na rin yun, kaya siguro, nawala na yung composure, tsaka siguro may rin siya, ewan ko kung anong panahon na yun, yan. At eventually, umalis na yung pastor. At meron namang isa narinig ako, ito naman, meron nag-a-accuse sa young people noon, pinagkakaisan yung isang elder para hindi maging senior pastor yung elder na yun. Eventually, yung elder, siyempre, pinagkakaisan ako, alis din. Tapos meron isang leader, kwento rin na merong isang leader na asawa ng isang elder, hindi nagustuhan yung isang elder na hindi nagustuhan yung yung desisyon ng mga kabuuan ng elder. Tulad dito sa LCC yan dito nangyari. Life Christian Church, umalis yung dalawang elder. Kasi hindi na yung kanilang nais na mangyari. Yung yun. Eventually, yan po, ganun po. Pati pamilya. At isa namang kwento, meron namang member na nagtatampo kasi ito kwento na narinig ko rin, na nawala yung patatas sa sahog na nililutong ulam sa isang anniversary ng church. Gusto niya may patatas. May patatas sa anniversary pag niluto yung ulam. Pero eventually, wala yung nagtampo ngayon to dahil lang sa patatas. Eventually, the member, at saka sinama ng membrong yun, yung kanyang pamilya, they left the church. Aba? Kaya ganun. Patatas, kortina, kung hindi nating Lahat siguro may mga churches na naranasan ito, may mga gatong mga away-away at kampi-kampihan. Sabi ng Biblia, we are already our saints, holy in the sight of God, and being made holy. Dapat wala ng mga ganitong pangyayari. But we are still sinners. We are still sinners. Selfish, prideful sinner. Prideful, di ba? Kaya meron pa rin mga ganyang pangyayari. Sa amin yan. Hindi naman, totoo yan. Totoo yung mga pangyayari ito. Mga sinasabi ko. Isa itong dahilan kung bakit dito po sa pag-aaralan natin, bakit isinulat po ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians. Immediately after yung Christ-centered, grace-saturated greetings. Yung sa greetings ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1 hanggang 1 to 9, may mga siya, yung mga Christ-centered, grace-saturated greetings and thanksgiving, yung introduction niya sa letter na ito. At tapos, tungkol sa away-away na agad, yung in-address niya. At sa verse 1 Corinthians 1:11, MBB version to, binalita sa akin ng mga, basahin ko po, binalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayong raw ay nag-away-away.
1 Corinthians, nag-away-away. Hindi natin kilala kung sino po ito si Chloe. Si Chloe. Pwedeng kasama nila sa church na concern sa nangyari sa kanila. O pwedeng unbeliever na naka-observe sa nangyayari sa kanila. Nako. Ewan ko lang hindi natin alam kung ano. Sino man siya, malinaw ang problemang binalita ng household member niya na merong pagkababahagi ayon sa verse 10. Merong kampi-kampihan at pagmamataas ayon sa verse 12. Ay nako. Sa series na ito, sa second half ng series na ito, we will see what is the reason. And to be clear, di ba? Yan. Maan natin yan. Meron pa rin namang away-away, minor agreements, disagreement, nangyayari sa mga churches yan eh. Meron mga ganyan eh. Negatibong salita tungkol sa iba, di ba? Yan po. Meron mga misunderstanding, pagdududa, ako. Sa first 9 verses pa lang, indirectly ina-address niya na ito. Tinawag silang, di ba sa verse 2, the church of God that is in Corinth. Church, singular, not churches, na plural, to emphasize their spiritual unity. Pati yung unity nila with other churches sa ibang lugar. Diba sa verse 2? Called to be saints together with all those. Yeah, with all those. Marami, diba? Sa verse 9, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Fellowship. Koinonia. Tama ba yung word ko? Koinonia. O union and partnership with Jesus. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, diba, ang bunga dapat dito, pag tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat ang bunga nito ay pagkakaisa natin. Bilang bilang magkakapatid. Brothers and sisters in Christ. Magkakapatid kay Kristo. Yun ang idea na yan na ini-expand ni Apostol Pablo sa verses 10 to 17 na ating pag-aaralan. This is sa 1 Corinthians chapter 1. Pero sasabihin dito sa Pablo na dapat nilang gawin. Dapat rin nating gawin. Pero bago yon, pansinin muna natin kung paano niya ito sinabi. Diba? Una, sinabi niya itong with apostolic authority. Yun nga ang pagpapakilala niya sa sarili niya. Called, di ba yung called, sa verse 1, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Called. Then dito sa verse 10, I appeal to you. I appeal to you. Tapos sa tayo, yung isa, by the name of our Lord Jesus Christ. Diba? Hindi sa pangalan o titulo niya bilang apostol, kundi sa pangalan ng titulong ng Panginoong Hesukristo na nagsugo sa Kanya. In effect, sabi niya, ang sasabihin ko sa inyo ay galing sa Panginoong Hesus. Dapat siyang pakinggan bilang apostol, bilang pagsunod kay Jesus na siyang Panginoon. He represents the word, the will, the desire of Jesus, Lord Jesus, in this letter. Pangalawa, sinabi niya rin ito as a member of the family. Member. Meron siyang authority. Meron din siyang loving relationship sa kanila. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. Hindi yung, inuutusan ko kayo, makinig kayo apostol ako. O, di ba? Hindi naman. Hindi siya nagdidemand. Nakikiusap siya sa kanyang mga kapatid. Ayon sa verse 10. Pati sa verse 11, nang sabihin niya ang tungkol sa narinig niyang problema, mga kapatid. Ayan. Nakikialam na siya sa kanila. Hindi para isang kapitbahay na outsider na naghihimasok sa buhay ng may buhay. Kundi isang kasambahay, kapamilya, an insider, na sasabihin niya na sasabihan sila ng dapat gawin out of the concern as a brother.
Meron siyang authority as an apostle, meron ding concern as a brother. Ano ngayon ang sinabi niyang dapat nilang gawin? Yung huwag magkabaha-bahagi sa verse 10. Galing ito sa salitang schisma, S-C-H-I-S-M-A, na image ay isang isang tela na punit na nahati sa gitna. Ganyan ang nangyayari sa kanila, napupunit, nahahati, sisira. Kumbaga sa English, mayroong division. Anong resulta nito? Di ba? Quarreling, di ba? Quarreling sa English o away-away ayon sa verse 11. Ano naman itong specific nature ng division na ito? Meron pang iba't ibang partido o alliances of loyalty. Sa verse 12, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabing kay Pedro ako, at may iba naman nagsasabi ako'y kay Kristo. Sa verse 12. Si Apostol Pablo kasi ang founder ng church sa Corinth sa kanyang second missionary journey. Nagstay din siya doon ng 18 months ayon sa makikita natin sa Acts 18. Siguro ang sabi nitong partido ni Pablo, doon tayo sa nagtayo at nagsimula ng church natin. Siya nagtayo, siya Doon naman si Apollos, isa pong native Alexandria, sa isang native Alexandria sa Egypt. Mahusay magsalita to. Mahusay sa Biblia. Yan po. Maaring si Pablo ay hindi kasing eloquent nitong si hindi si Apostol Pablo hindi kasing eloquent nitong si Apollos sa public speaking. Meron kasi mga kung minsan, katulad yun, iba nga ayoko magsimba dyan. Bakit? Katulad ni Apostol